Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, pag-usapan po natin, komentuhan. Ito pong kumakalat po sa social media. Ito pong pinost po ni Pinoy Tayo, mga kababayan. Ito po pinag-uusapan sa social media. Yung pagguho daw po ng flood control project, ayon po kay Pinoy Tayo na nasa Leyte, mga tambay, nasa Leyte daw po, at ito daw po ay proyekto ni Martin Romualdez na tinatawag pong tambaluslos ng ating Vice President. Ito daw po ay gumuho dahil wala raw pong bakal. Hindi raw po makita ang bakal, mga kabayan. Kaya daw po gumuho dahil daw po sa pag-ulan. Dahil sunod-sunod ng pag-ulan, ayun po, ulan pa lang gumuho na, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, yung flood control na sinasabi po ng ating kababayan na nag-post sa social media, si Pinoy Tayo. Yung proyekto raw po ni Tambaluslos, mga kababayan, na tinatawag ng Vice President. Yan pong flood control project ni Martin Romualdez sa Leyte ay matatagpuan daw po yan, mga kababayan, dyan daw po sa barangay Balud, Tanawan, Leyte, mga kababayan. Ang distrito, nasasakupan daw po yan ng ni Martin Romualdez. Yan naman po, pwede pong patotohanan po yan ng ating mga kababayan dyan po sa Leyte, mga kababayan, sa may Tacloban. Kung yan po yung nasasakupan talaga ng distrito na tinatawag ng Vice President na si Tambaluslos. At yan po ay ayon po sa nag-post ay ang initial na sinasabi po na damage na gumuho ay nasa 300 metro ang haba, at ang bahaging nasira ay kapansin-pansin daw po na wala halos mga bakal, mga kababayan. At syempre, matabang na semento. Hindi po ba, mga kababayan? At kung ito po ay may katotohanan, talagang ang lahat naman po kasi ay lalabas. Wala naman po kasing maililihim. Hindi po ba? Lahat po ng ginawa mong kasamaan ay lalabas po at lalabas ang mga yan. Yan po, mga kabayan, ang pinag-uusapan po ngayon sa social media, lalong-lalo po ang flood control na napakatibay, mga kababayan. Ubod ng tibay. Kaya nga po, mga kabayan, yung sinasabi nga po natin, diyan mo po masusubukan ang pamilya Duterte. Ang proyekto po ng pamilya Duterte, hindi po ba, mga kabayan, lumindol po, napakalakas na lindol at napakarami na pong pagbaha doon po sa Davao City, pero hindi po gumuho. Nagdaan po ang lindol, malalakas na bagyo, pagbaha, hindi po gumuho ang proyekto po ng mga Duterte sa Davao City. Lalo-lalo po ang kanilang flood control. Hindi po ba? Kaya nga po maipagmamalaki po natin ang mga proyekto ng Duterte, ng mga Duterte po sa Davao City. Kaya nga po, mga kabayan, talagang magiging proud ka pag nakita mo ang pera ng Pilipino, ang mga taxpayer, kung ang magpapagawa po ng proyekto ay katulad po ng mga Duterte, mga kababayan. Kaya po ang nakakalungkot lang, mga kababayan, yung nangyari po, ito pong pagpasok ng Binagoong Pilipinas. Isang damukal po ang pera. Napakarami pong pera ang ginugol po dyan. Hindi po ba 3 taon mahigit na ang pinag-uusapan po sa DPWH ay daan-daang bilyon, trilyon. At ang pinag-uusapan din po, mga kabayan, ay yung mga ghost project. May hinang proyekto, may hinang klaseng materyales. At yan po ay hindi lang po dyan sa Leyte, dyan po sa pinost ng ating kababayan na si Pinoy Tayo. Kung yan po ay may katotohanan, hindi lang po ang Leyte ang nakakaranas po ng ganyang proyekto. Halos buong Pilipinas po. Lalong-lalo po yata yung mga kaalyado ng administrasyon na nakatanggap at nagpasasa po sa mga pondo ng DPWH at napakarami po yatang nakuhang
mga insertion ng mga ito. Hindi po ba? Kaya ito po mga tambay. Ito po, yung sinasabi daw po nila mga kabayan, ang proyekto daw po ni Pulong sa Davao ay 51 billion mga tambay. 51 billion daw po. Pero napapakinabangan. Pero yung proyekto po ng administrasyon ay nawawala po halos at hinahanap natin yung presyo na 1.4 trillion. Ano po ang napakinabang natin sa mga proyekto po ng 1.4 trillion na administrasyon? Ikumpara mo sa proyekto po na sinasabi nilang may corruption daw po yung 51 billion sa Davao. Ito po, tingnan po natin ang mga proyekto po nila at ni Congressman Pulong sa Davao, mga kababayan. At hiyambing natin dito. This worker scared the homeowner because Hi everyone! Ang kaibahan po sa 51 billion ni Congressman Pulong Duterte ay may mga projects, pero ang 1.4 trillion ng panggulo, walang mga projects, pero may mga malita. Hi everyone! Ang kaibahan po sa 51 billion ni Congressman Pulong Duterte ay may mga projects, pero ang 1.4 trillion ng panggulo, walang mga projects, pero may mga malita. Yan po ang nakita po natin ng kaibahan. Ang proyekto po ng administrasyon, mga bayan, may project man, pero makikita mo, mahinang klase. At hindi mo pa makikita ang karamihan dahil ghost. Katulad po nitong kumakalat sa social media, itong proyekto ro po at programa ni Tambaluslos, mga kabayan. Kaya ang napagkikita po natin na proyekto nila ay mga maleta. Ang pumutok na issue, puro maleta po. Napakarami po nilang napundar na maleta para paglagyan po ng basura. At wala pong pinuntahan ang proyektong 1.4 trillion ayon po sa ating kababayan, mga kababayan. Kaya nga po, nakakatuwa rin po yung sinabi ng ating ng ating kababayan. Saan ba sinabi niya? Sa panahon daw po ngayon, ang mga bayani, ito po, natuwa rin po ako dun sa sinabi ng ating kababayan. Hanapin ko nga. Maganda yung sinabi ng ating kababayan Ito ba yon? Tingnan ko nga. Tingnan ko lang mga kababayan. Pakinggan lang natin. Kung may sounds. Kuya, anong kaibahan ng bayani at politiko? Yan po. Ang mga bayani nagbuwis ng buhay, samantalang ang politiko nabubuhay sa buwis. Kuya, anong kaibahan ng bayani at politiko? Ang mga bayani nagbuwis ng buhay, samantalang ang politiko nabubuhay sa buwis. Mga kababayan, yan po ang pagkakaiba. Anong kaibahan? Di ba? Ang mga bayani po nagbuwis ng buhay. Ang mga politiko po ngayon, nabubuhay sa buwis. Hindi po ba? Nakita nyo po? Ang mga bayani po natin, buhay po ang binuwis. Pero ang mga politikong magnanakaw, saan po? Buhay na buhay po sila sa buwis ng taong bayan. Kaya po talaga pong marami pong magdarasal talaga sa mga pinagagawa po nila sa ating bansa. Kaya po, kahit po tayo, kahit hindi po si Cara David, mga bayan na magsalita, mga kabayan, ay talagang nanaisin mo talaga, mga kabayan, na itong mga politikong magnanakaw ay pagpahingahin na, mga kabayan. Hindi po ba? Balik tanaw po natin si Cara David kung ilan na po napapatay niyang magnanakaw na politiko. Pakinggan po natin. Ganito lang pala kadali gumawa ng Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko Ayan. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba?
Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy Ayan, marami kasing pinapatay mga kurakot, lalo-lalo po yung mga proyekto po nila. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po mga kabayan, nakita naman po natin kung gaano po napakamahal. Sobrang mahal na mahal po ng mainstream media si Tambaluslos. Di ba? Nananahimik po. At halos ayaw po nilang pag-usapan ng malalaking mainstream media si Tambaluslos. Bakit po kaya? Ano po ba meron si Tambaluslos na napakahirap po nila na kalkalin, imbestigahan ng mainstream media ang mga nahawakan proyekto nito sa kanyang probinsya at gaano kalalaki ang mga insertion ng tinatawag na Tambaluslos ng Vice President. Lalong-lalo po itong pinag-uusapan sa social media na pinakakalat po ni Pinoy Tayo, mga kabayan, ang flood control na proyekto raw po ni Tambi, mga kababayan. Yung mga kababayan po natin sa Leyte, yan, i-post nyo po mga tambay at kayo po, patotohanan nyo po na ito po pinakakalat ni Pinoy Tayo, ay may katotohanan po ito. Ito po ay nasa Barangay Balud, mga kabayan. Yan po. Nasa Barangay Balud daw po yan. Barangay Balud, Tanawan, Leyte, mga kabayan. Mga kababayan ko sa Leyte. Yan po ba'y proyekto ni Tambaluslos na pilit pong itinatago ng mainstream media umano na ayaw po yata nilang ibalita ang mga proyekto ni Tambaluslos, lalong-lalo po noong 19 Congress, mga kababayan. Ayan, wala naman pong lihim na may tatago eh, hindi po ba mga kababayan? Lahat po ng lihim, lalong-lalo po kung masama, at lalong-lalo po kung marungis, at mabaho, at nakakasuka, mga kababayan, napakalansa, ay hindi po yan maitatago. Sisingaw at sisingaw po ang amoy na yan na napakabaho, lalong-lalo po korupsyon pa, pagnanakaw at nagkakamatay ang mga Pilipino sa mga proyekto nila. At tayo po ang nagdurusa. Yung sinasabi ng ating mga kababayan, sila po ay umaasa at nagpapasasa sa ating buwis. Samantalang ang ating mga bayani, nagbuwis ng buhay. Pero ang mga magnanakaw na politiko, panay po ang pagnanakaw ng buwis sa ating bayan. Kaya nga po si Miss Cara David, mga kabayan, ay talagang siya po ay humihiling na maubos na po ang mga korap na politiko sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan sa mga gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa ating mga subscribers na nagko-komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV, si Annie Jo, si Nancy Lumampaw, si Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., ako si Pilam, Jovelyn Watanabe, Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston at Beichi Chiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal po natin, lagi po natin ginagawa na tayo po magsama-sama na manalangin na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang Vice President, ganoon din po lalo-lalo po ang ating dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Mailayo po tayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo po mga dasal. God bless po mga kabayan. Ingat-ingat po. Tiis-tiis. Paalam. Bye-bye.